Filled with the Holy Spirit, blessed, anointed, victorious, and called to fulfill the Great Commission. Today, my life will be totally and completely changed by the power of the Word of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Alam mo yung kung maaari lang talaga, ayaw ko talaga magpa-PowerPoint sa inyo. Kasi po gusto ko anoin natin yung Bible natin, buksan natin. Amen? Pero sa ngayon lang, kasi first time ko, para po masundan nyo, isasabihin ko, gagamit ko tayo ng PowerPoint. Anyway, pag-aralan po natin yung title na pinapagatan ito, Anointed to Fulfill the Great Commission. So, nandiyan po, Anointed to Fulfill the Great Commission. Sabi rin po sa Mark chapter 16, verse 15 to 20, He said to them, go into all the world. Sabi nyo nga po, go into all the world and preach the gospel, preach the good news to all creation. Okay, stop na tayo. Sabi dyan na yung mga believers daw, yung these signs will follow, will accompany those who believe. Sino dito ang mga mananampalataya ng Panginoon? Sino dito yung believer? Sino dito yung naniniwala sa Panginoong Jesucristo? Sino dito yung Kristiyano na? Sino dito yung nagmamahal sa Diyos? Sabi dyan, meron daw sumusunod sa atin, sa ibang translation, mas maganda kung King James gagamitin mo, na meron daw sumusunod sa atin, mga tanda't himala, mga milagro sa ating ministries as we go and make disciples. Ano nga po ulit ang discipleship? Okay, papansin mo na, di ba? Yung mga bagay na yan, ay inutos sa atin ng Panginoon to go and make disciples. Evangelism and discipleship is the primary task of every Christian believer. Amen po ba? Amen? Evangelism and discipleship is our primary calling and assignment as a believer. Amen? But, pakinggan po ito, God will not send us empty-handed or without power or without anointing. Hindi ka tayo ipapahayuin para gawin yung kanyang pinag-utos ng Great Commission without His presence and without His power. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Kaya pag-aaralan natin, ano ba ibig sabihin mo? Sige, tutuloy natin pag-utos. And those who believe in my name, they will drive out demons. Magpapalayas ka daw na demonyo. Hindi ikaw yung pinapalayas, kundi ikaw ang magpapalayas sa demonyo. Amen? Maraming Kristiyano, instead na sila magpalayas sa demonyo, sila pa yung natatakot sa demonyo. Di ba? Maraming ganun na takot sa demonyo, takot sa white lady, takot sa mga duwende, at kung ano pa. Amen? Pero Christians are called to cast out demons. Amen? Deliverance is a part of Great Commission. Okay, English lang tayo ng konti kasi English kasi yung sermon ko. Amen? Kaya pag-aaralan natin. Ano ba ibig sabihin? Sige, verse 20. Ito, di ba? As they go, then the disciple went out and preached everywhere. Ayan na, pinulfill na nila Great Commission. Diba? Tama? Go, evangelism, discipleship, hinakumayo na sila. Anong ginawa ng Diyos as they go? Then the disciples went out and preached everywhere. Sumunod sila. And the Lord worked with them and confirmed His word by signs that accompanied by it. Amen? Ibig sabihin, as we go and make disciples, as we evangelize the lost and make them disciples and followers of Jesus Christ, ang Diyos daw ay kumikilos sa kanilang buhay. Amen po ba? Amen! Yung Acts of the Apostle, alam niyo yung Book of Acts, di ba yung gawa? The Acts of the Apostle were called because the Apostle acted. Amen? Intindihan nyo? The Acts of the Apostle were written because the Apostle acted. Ang purpose po ng anointing is para ikaw ay kumilos. Ikaw ay sumunod sa kanyang
The anointing is for action. Amen? Sabihin nyo nga, the anointing is for action. Amen? Sa Bible kasi napaka-crucial, napaka-importante ng word na anointing. Ngayon, pag-aaralan natin, dito na tayo talaga pupunta. What does it mean? Ano ibig sabihin na kasama ko kayo lagi? Sinasamahan kita as you fulfill the Great Commission. Ano ba ibig sabihin mo? Bubuksan natin yung mga Biblia natin sa Book of Acts chapter 10 verse 38 na sinasabi dito. Sa Acts chapter 10 verse 38 na how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing who were oppressed by the devil, for God was with him. Ipinangako ng Diyos sa atin na kasama natin ng Diyos. Amen po ba? Amen. As we go and make disciples of all nations. Ngayon, dito natin ihimay-himayin yung tatlong bagay na tuturo ko sa inyo as we fulfill the Great Commission. Amen? Sabi dito, ang Panginoong Jesucristo rin daw po ay sinasamahan ng Diyos Ama. Tama po ba? Sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu Santo. Sabi dito, how God anointed. Ayan yung first point natin. Anointing. Number 2, the Holy Spirit. And number 3, how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil because God is with Him. Amen? Ayun ang pag-aaralan natin. Sa examples ng Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay, what does it mean sa sinabi ng Diyos ng Panginoong Jesucristo na I am with you always? Ano ibig sabihin nun? Dahil sinabi rin dito sa Panginoong Jesucristo, siya mismo inanointed ng Panginoong Diyos. Amen? Ano ibig sabihin nun? Number 1, buksan natin sa Acts chapter 1 verse 8. The Holy Spirit. Sabi dyan, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the end of the age. Amen po ba? Tatanggap ka daw ng kapangyarihan sa araw na ito para masunod po ang kanyang mga pinag-uutos. Amen? Hindi ka isa-send out ng Panginoon without anointing. God will not send you without power. Amen po ba? At naniniwala ako sa umagang ito, nabibisitahin tayo ng Diyos, napupuspusin tayo ng Diyos, nakasama natin ng Diyos sa umagang ito. Amen? For this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Kasama natin ng Diyos, this is the day of your victory, this is the day of your anointing, this is the day of your blessings, this is the day of your overflowing, this is the day of the power. This is the day. This is the day of puspusin ka ng Diyos, this is the day na papaguhin ka ng Diyos, this is the day na papapalain ka ng Diyos, this is the day. Shall touch and agree. Kung na kayo pag-agree ka sa akin, yung kalooban ng Diyos magaganap. At sa araw na ito, I believe, yung mga pangako ng Diyos ay magaganap. Amen! Amen! Na itong araw, na lalabas ka sa pintuan yan, hindi mo nadala yung sakit at karamdaman mo. Amen! Amen! Sino dito yung sakit? Okay, mag-pray natin kayo. Amen? Kasi sabi sa Biblia, confirming the word with signs and wonders and miracles following. Amen? Healing and Great Commission is inseparable. Hindi mo pwedeng tanggalin ang healing, miracles, signs and wonders and deliverance sa Great Commission. Amen? Tandaan niyo pa, hanggang may ito it's one thing to preach, but it's another thing to produce